So, sa mga first time po na nag-attend, gusto ko lang pong sabihin na dito po sa Rema ay nagsiseries po kami. And so we started a series on the book of Matthew last December at pinagpapatuloy po namin. We study the Bible chapter by chapter, verse by verse, and so we have to follow the verse or the chapters in the book of Matthew. And so we are now in Matthew chapter 5. Yung pong binasa natin kanina na teksto, doon po sa scripture reading, Matthew chapter 5 verses 27 to 30. And this is actually a part of the Sermon on the Mount. Yung Sermon on the Mount po ay matatagpuan sa Matthew chapter 5, chapter 6, and chapter 7. And it is the longest sermon of the Lord Jesus Christ para po sa kanyang mga disciples. And actually, ito pong teksto na ito na adultery in the heart, ito pong text na makikita po ninyo, ito po ay under the heading of chapter 5 verse 20 noong sinabi ng Panginoong Hesukristo na unless your righteousness surpasses the righteousness of the Pharisees and the scribes, you will not enter the kingdom of God. Yun po ang sabi niya. At dito, makikita din po natin yung 6 na comparison na ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa kung paanong ituro ng mga teachers of the law and the Pharisees ang commandments at yung kung paano niya ito ituro. So nagkaroon siya ng comparison at ito po yung mga comparisons, verse 21 na napag-aralan po natin last Sunday. Verse 21, nakalagay there, sabi niya sa verse 21, you have heard. Diba? You have heard. And then, dun po sa verse 27, inulit niya po ito at ang sabi niya, you have heard. Okay? Sa Tagalog, narinig nyo noong una or nasusulat. Verse 31, nakalagay ulit dito, it was said, or nasusulat, or parang sinabi noon. And then sa verse 33, again, you have heard, sinabi ng Panginoon. And again in verse 38, you have heard that it was said. And the last one is found in verse 43, you have heard. So, ito pong 6 na sinabi ng Panginoong Hesukristo dito na you have heard or narinig nyo na itinuturo noong una, referring to the Mosaic Law, referring to the 10 Commandments. Sinasabi niya po yung commandment, pero ang karugtong po nun ay, ngunit sinasabi ko sa inyo. Is he trying to abolish the law? No, he is not trying to abolish the law, but he is trying to amplify the law. Because we know that Jesus Christ did not come to abolish the law, but He came to fulfill the law. At natapos po natin yung about murder last time. Doon po sa murder, ang sabi niya, you have heard that the ancients were told, you shall not commit murder. Sabi niya, but I say unto you, that everyone who is angry with his brother shall be guilty of the court. At sa ibang verses po sinasabi niya, whoever hates his brother is already a murderer. And now we're going to the second part in verse 27. Ang sabi niya dito, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. Okay? So hindi po natin lalaktawan ang mga verses na ito kasi ito po ay bahagi ng tinuturo po ng ating Panginoon. And if you have your Bibles with you, I know kayo po, lalo na po sa Rema, you have your Bibles. If you have your Bibles, I suggest na guhitan nyo, lagyan nyo ng linya, lagyan nyo ng notes, because this is the way that we study the Bible and we retain what is written in it. So, ang sabi po dito, thou shall not commit adultery. Huwag kang makikiapid. Ito po ay matatagpuan sa Exodus chapter 20
verse 14, at inulit po ito ni Moises bago siya mamatay, doon sa Deuteronomy chapter 5, verse 18. So, yun pong thou shall not commit adultery or huwag kang makiapid, ito po ay matatagpuan, ito po ay pitong utos ng Decalogue. When you say Decalogue, it is the 10 Commandments. It is the 7th commandment ng Bible. So, what is adultery actually? Ano bang pakikiapid? Adultery, by definition, is a married person, having a sexual relationship with someone other than their spouse. Okay? Tagalugin natin. Pag sinabing pakikiapid, ito ay isang tao na may asawa, na merong physical na pakikipag-ugnayan sa isang tao na hindi niya asawa. And that is adultery na makikita po natin sa Bible. So, ang sabi din po sa Leviticus chapter 20 verse 10, at makikita rin ito sa Deuteronomy chapter 22 verse 22, ganitong sinasabi. If there is a man who commits adultery with another man's wife, one who commits adultery with his friend's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. So, isa po sa mga capital punishment noon, yun pong adultery. Okay, ito yun nga, pakikipagrelasyon sa hindi mo asawa. This is punishable by death. Remember, doon po sa lesson natin nung Sunday, killing of a person is allowed. That is not murder. That is allowed for capital punishment, especially if you took another man's life. Bahagi sa batas nila noon, they can also take your life. No? So, wala pong provision para po sa kapatawaran ng kasalanan, para po sa murder. And even dito po sa adultery, titignan po natin, no? So the law not only said, thou shalt not commit adultery, the law also commanded that the persons who committed adultery must be put to death. Okay, sino po? Yung lalaki lang? Yung babae lang? The Bible says, the adulterer, referring to the man, and the adulteress, referring to the woman. Ibig sabihin, babae at lalaki. Why? Kasi nga, dalawa kayo na nagkaroon ng ugnayan. We see in the Old Testament, okay? In your Bible reading, Rema, family, you are now in the book of Leviticus, di ba? And in the book of Leviticus and in the book of Exodus, do you find any provision for the forgiveness of the sin of adultery? Do you find any? Di ba pag nagkasala ka nun, may mga sin offering, may mga wave offering, may mga you have to kill a bull or a pigeon, di ba? May ganon. But I would like to ask you a question. Do you find any provision? Nothing. Wala. So the law in the Old Testament, wala siyang any sacrifice. Meaning, walang inuutos na pumatay ka ng bull, pumatay ka ng lamb, or pumatay ka ng pigeon, or kahit na anong animal, at i-offer mo ito sa Diyos para patawarin ka sa sin of adultery. There is no provision for both murder and adultery. And there is no sacrifice that you could bring to cover, okay, and atone for those sins. When King David committed adultery, he wrote the book of Psalms chapter 51. Di ba? Ano po yung kasalanan ni King David? Murder and adultery. Okay? Yun po yung kasalanan ni King David.
when he committed murder and adultery with Bathsheba, and he was rebuked by Prophet Nathan, and he said, "You are the man that must be put to death." Anong ginawa ni King David? He knows that he deserved the capital punishment. He deserved to be stoned and die. Di ba? Dapat nung time na yon, in-stone siya. Para mamatay siya at kasama po si Bathsheba dito. But in Psalms 51, he said and prayed to God, he said, "Be gracious to me, O God, according to your loving kindness. According to the greatness of your compassion, blot out my transgression, wash me thoroughly with my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me." Have you read the book of Psalms? Nung binabasa niyo yun? That is from the heart of David. That's why even if he was a murderer and adulterer at the same time, he was called the man after God's own heart. Why? He did not cover his sin. When he was rebuked by the word of God, but when he was rebuked by the prophet, inamin niya, he did not cover his sins. Agad siyang lumapit sa Diyos. David realized that there is no sacrifice and provision for the sins that he has committed. That's why he begged for God's mercy. Alam niya na walang provision ng kapatawaran yung kasalanan na ginawa niya, kaya kailangan niyang yung habag ng Diyos. So you know the difference of mercy and grace? Mercy is, he deserves to die. Pero hindi binigay sa kanya yung kaparusahan na yon. When David was faced with his guilt, he knew that his penalty is death. He knew that there is no sacrifice that he could bring to the temple to atone for his sins. That's why he threw himself under the mercy and forgiveness of God. Napakabuti ng Diyos. So if other people are saying there is no grace in the Old Testament, that's not true. The grace of God, hindi po ito nagbabago. Ang grace po ng Panginoon ay nakikita kahit po sa buhay ni Abraham, sa buhay ng mga patriarchs, sa buhay ng mga tao, as long as you come to the Lord with a penitent heart. Kaya kung makikita po natin ang Book of Psalms, nakikita po natin yung salitang, "How gracious are you, O Lord." Madali lang natin sabihin sa prayer, "Lord, you are a gracious God." But if you really received the forgiveness of God, and you realize that God has given you a second chance. Many chances. Sa dami ng kasalanan na nagawa natin sa araw-araw. And if you realize that in your heart, and you come to God and you say, "God, forgive me from all my sins, cleanse my iniquities, cleanse me from my past, and give me a new start." God is gracious to hear you. And we can start all over again. Pakabuti ng Diyos sa buhay po natin. The law condemns all of us to death. Because the Bible says, all have sinned and fall short of the glory of God. At kabilang tayo doon. And we are all condemned to die. Lahat po tayo. Why? Because in the book of Ezekiel, nasusulat doon that the man who sins shall die. Malinaw yun, Ezekiel 18:20. The person who sins will die, and so all of us deserve to die. And all of us depend upon the mercy of our Lord. Kaya lang tayo nakakatayo ngayon because of the grace of God.
Isa-isa. Tayo. Ang buhay po natin, pag inisa-isa tayong tignan ng Diyos, nakikita po niya ang ano ang nasa puso natin. Pwede tayo magtago sa tao, pero hindi tayo makakapagtago dun sa lente ng Diyos. Nakikita niya ang puso, ang isip, ang buhay ng bawat isa sa atin. That's why we have the judgment seat of Christ. And which, yun po ang pinaghahandaan natin na mananampalataya. So, kailangan po natin ang grace ng Diyos. At kapag tumawag tayo sa Kanya, hindi tayo mapapahiya. Basta't bukal po sa ating puso. There is a story in the book of John, chapter 8, about the story of a woman who was caught in adultery. Dito po sa part na ito, Jesus was teaching and He was interrupted by the Pharisees and the scribes. Inistorbo siya nung siya ay nagtuturo. At kalagkad po nila yung babae na nahuli nila on the act of adultery. John chapter 8, if you could flash that. Jesus went to the Mount of Olives early in the morning. He came again into the temple and all the people were coming to Him and He sat down to teach. And then the scribes and the Pharisees brought a woman caught in adultery. May nahuli sila na babae na naaktuhan na nangangalunya. And the teachers of the law, alam nyo naman, they are trying to cut or put always a trap for the Lord Jesus Christ. Para sa ganoon, kapag mali yung kanyang sagot at contradictory doon sa law ni Moses, sasabihin nila na hindi siya galing sa Diyos. Di ba? Ganun ang ginagawa nila. And then, they went at the center of the court and they said to him, "Teacher, this woman has been caught in adultery in the very act." Imagine, naaktuhan nila, nangangalunya yung babae. Now, in the law of Moses, sinasabi sa batas ni Moses, sabi niya, na ang isang tao na nag-commit ng adultery, kinakailangan maparusahan by stoning. What do you say? Sabi nila kay Jesus. Anong masasabi mo? Di ba? They were saying this, testing Him, so that they might have grounds for accusing Him. But Jesus, anong ginawa niya? He stooped on the ground and began to write. Lumuhod siya, lumuko siya sa lupa. Na-imagine ko, ito yung kauna-unahang part na ang Panginoong Jesus nagsulat. Nagsulat siya sa ground, nag-start siyang magsulat sa ground, with his finger wrote on the ground. But when they persisted in asking him, he straightened up and said to them, "Kung sino man yung walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. He who is without sin among you, let him be the first to throw a stone at her." Again, he stooped down and wrote on the ground. When they heard it, they began to go out one by one, beginning from the older ones. Sabi sa ibang translation, mula sa matatanda hanggang sa mga bata. Ang tanong ko lagi noon, ano kaya ang sinulat ni Jesus? Maraming mga preaching na maririnig tayo na ang sinulat daw ni Jesus ay forgiven. Diba? No? Ang sinulat daw niya, pardon. But I tend to think na ang sinulat ni Jesus Christ, imagination ko lang po ito, ay ang pangalan ng bawat isang tao, Rosmar. At sinusulat niya doon yung kasalanan na nakatago na akala mo ay hindi alam ng tao. Ray. Siyempre nakita, Rosmar. Kunyari yung kasalanan niya nakatago, umalis siya. Binura niya ulit, nagsulat ulit, Ray. Ending up, Jesus said to her, "Woman, where are they? Did no one condemn you?"
She said, "No one, Lord." And Jesus said, "I do not condemn you either. Go. From now on, sin no more." Nakita niyo po dito yung sinabi ng Panginoon. This is very important, mga kapatid. Yung babae, mag-isa lang niya na hinatulan doon eh. Pero nasan yung adulterer? At saka paano yung crowd na yun mahuhuli nila in act? Anong ginawa nila? Sumilip sila? Sa loob ng bahay, gumawa sila ng butas para makita na nagko-commit ng adultery? Diba? It is a trap. At ang naging biktima dito ay yung kawawang babae, pero ang lalaki wala. Yun lang ay kasalanan na. At ang sabi ni Jesus Christ, nasan yung mga nagko-condemn sa'yo? Wala nang natira, di ba? Did no one condemn you? She said, "No one, Lord." He called him Lord. Tinawag siyang Lord ng babae. And Jesus said, "I do not condemn you either." Is Jesus excusing the sin? I don't think so. Because he said, "From now on, sin no more. Go and sin no more." Bakit kaya pinatawad na niya, hindi pa siya humihingi ng tawad? Kasi nakikita ng Diyos ang puso ng tao. Alam niya na yung babaeng yon, meron ng pagsisisi sa kanyang puso, and she called him Lord. Pero napakahalaga yung sinabi niya na, "Go and sin no more." If you are really serious with your relationship with God, you will try to sin no more. Hindi po kasi tayo perpekto. Magkaiba kasi yung when you sin and if you sin. Pero ang sabi ng Panginoon, sin no more. Question: what was wrong with the scribes and Pharisees when they said, "Thou shalt not commit adultery"? That's the 7th commandment. Mali ba yun na ituro nila? Mali ba na ituro nila yung "Thou shalt not commit adultery"? Hindi mali. Pero yung sakop nung salitang adultery sa kanila ay hindi kagaya ng sakop ng adultery na tinuturo ng Panginoong Jesucristo. Why? Because the Pharisees and the scribes teach adultery as only the physical act. That's why when we read the Bible, the 10 Commandments, and we see the 7th commandment at nakalagay doon, "Thou shalt not commit adultery," what do we feel if we did not commit the physical act? We are innocent. Right? Inosente ako. Hindi ako nangangalunya. Hindi ako nakikiapid. When we see the 10 Commandments, yun ang reaction natin. If we did not have a physical contact with another person, another married person, of course, you find yourself as innocent. Tama? Okay. So yun po ang pagtuturo ng mga scribes and Pharisees. You have to take note of this. They were teaching adultery only as a physical action. You can lust all you want. You can look lustfully at another woman. You may fantasize. You may daydream as long as you do not touch. Yun po ang katuruan ng mga Pharisees. And I believe, ganun din po ang pananaw ng iba sa atin. Okay, malaya akong mag-imagine,
Malaya ako mag-fantasy with this person that I am having an affair with this person or I am involved physically, sexually with this person. In your mind, you can fantasize, you can look at the billboards, you can look at the magazines, you can look at the internet, and you can see all these naked women, and you can fantasize, and you will call yourself as a person who is not committing adultery. Yun po ang pagtuturo ng mga Pharisees and scribes. As long as you do not touch, you are innocent. But Jesus said, verse 28, but Jesus said, but I say to you, Matthew chapter 5, verse 28, that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery in his heart. Malinaw yun, ha? Ang galing nating magtuturo, ay si ganyan, ay si ganyan, nakikiapid yan, ay si... Kasi yun ay lantaran. Paano yung nakatago? Di ba? Kaya napakahirap. Dahil ang Diyos po ay nakakaalam sa puso ng bawat isa. So, this also includes women, hindi tayo excuse. Women lusting after men. You know, we live in a crazy world. Alam nyo ba na dati-rati ang mga lalaki lang pumupunta sa beer house, nanonood ng agogo dancer. Alam mo bang pati mga babae pumupunta na rin at nanonood ng mga macho dancer? And they also hook. Nagte-table na rin sila ng mga... Alam nyo ba yun? Of course, alam nyo. Di ba? So, akala nyo mga lalaki lang? No! Why? Because lahat ng tao ay may sinful mind and thoughts. And this also includes women lusting after another woman. Akala nyo, And a man lusting after another man. Malawak po ang adultery. Kasi nga yung definition natin kanina ng adultery, in my introduction, I said, adultery by definition is a married person having sexual relationship with another person. But Jesus' definition of adultery is far more deeper than that definition. That if you look lustfully upon another person, you have already committed adultery in your heart. So the word look is really looking. Sabi ng mga lalaki, looking at a merchandise doesn't mean I have to buy it. Hello? When you look once, okay, go away. Pero kapag tumingin ka ng pangalawa, that second look is dangerous. Alam niyo ba yun? Ganun ka na, nagkaroon ka na ng stiff neck. Diba? Kahit ang babae, akala nyo, ang gano'n, macho. No? Ganun ang ginagawa. To look, yung look na sinasabi dito ni Jesus Christ, to look is to look in such a way as to arouse your passions, to arouse your sexual passions within you. That second look is a deliberate look. No? Because that look is with desire. So temptations are all around us. Maraming temptations sa paligid natin. Temptations are all around us. Alam mo ang unang temptation? Women who do not dress modestly. Alam nyo ba yung hanggang dito? Okay? Kulang dito, kulang dito, kulang dito. Okay, mahaba nga ang palda, hanggang dito ang islit. Merong islit sa likod. May islit sa harap. No? Okay lang naman maging fashionista. But we have to dress modestly. Why? Kasi nga, ang weakness ng lalaki ay
Mata. Ang weakness ng babae ay touch. That's why don't ever touch other people. Na babae, lalaki. Siguro shake hands, okay, pero pag nagtagal, alam niyo yun. Maaaring sinasabi nyo, naman. But that's true. At sa mga lalaki din. Now, alam mo ang weakness ng mga lalaki, edi magdamit ka modestly. Why? Because the tight-fitting clothes, the very short, yung mga skirts na yan, why are they designed? To attract other people. Diba? Naku, marami nang magagalit sa akin, baka hindi na kayo mag-church. Okay? Sinasabi ko lang po because temptations are all around us. At ang number one na temptation dyan, mga babae mismo. No? Low necklines, tight clothes, etc. Ano pa? Billboards. Nakakita ka na ba ng billboard na ang model na babae ang haba-haba ng damit? At ganito? No! Sexy! Halos nakabilad na lahat. Why? Ganun talaga. Tapos sa katitingin nung nagdadrag, nabangga na siya. Okay? And, ano pa? Magazines. Kaya nga yung mga magazines, sa totoo lang, ang laging nakakover dyan, sexing babae. Diba? Internet, lalo na po sa panahon ngayon, isang click mo lang. Gusto nyong malaman kung ano mga pinapanood nyo, lalo na kayong mga lalaki, punta kayo sa Chrome. Punta kayo sa cellphone nyo, punta kayo sa Google Chrome. Lahat ng mga tabs na nandun, yun ang pinapanood mo. That's why you need an accountability. That's why you need a wife beside you, a friend beside you, para ma-check kung ano yung mga pinapanood mo. Tignan nyo yung Google Chrome nyo ngayon. Makikita nyo asan yung mga clinic nyo dyan. Marami kayong makikita, o mga lalaki, marami yung mga mga babae din. Movies. May mga movies din na talagang naka-design in order to arouse passion. So Jesus is saying, you have sinned long before that action. Nagkasala ka na before that very act. You have already fantasized. You have already imagined. And thus, you already committed adultery. That's why in Matthew chapter 5 verse 29, verse A, anong sabi niya? If your right eye makes you stumble, tear it out or gouge it out and throw it from you. Okay, we don't have to take this literally. You know why? When you gouge your right eye, wala ka ng mata. You still have the other eye to look. And when you remove the other eye also, you still have your minds. And you can still imagine. And it is also in your heart. Nakita niyo? It's not the physical eye na may problema. All sins come from the heart. Nakikita niyo yun? So Jesus is teaching, walang mali dun sa thou shall not commit adultery. Ang mali, ano ang pagkakaunawa mo dun sa thou shall not commit adultery? Okay, check natin ang sarili natin. Adulterer na ba tayo? O adulteress na ba tayo? Do we need the mercy of God right now? So, hindi natin tinitake yun literally, but you know what? Men and women, especially men, are hooked. Hooked talaga. Because this is addictive. They are hooked in pornography. And many Christians don't realize that pornography is sin. It is sin. Kasalanan yun. Pornography is looking at pictures
of women na hindi mo naman asawa and you fantasize and you imagine these women. Okay? And watching movies in order to arouse passion. Why? Wala kang passion sa asawa mo if you don't watch this? Pasensya na kaya kailangan lang kasi. Okay? Alam niyo naman dito sa church. I do not filter, sorry. But, that is what the Lord is teaching. And do you know that pornography is addictive just like heroin? Just like drugs? And you know, some religious groups try to put some solutions over this. Anong ginagawa nila? They forbid men to marry. Alam niyo yung mga monk? They seclude themselves para hindi sila makakita ng babae o lalaki. They experimented on that. They forbid people to marry. Kaya merong nagmomong, may nagmamadre, may nagpapare, para daw malayo sa tukso. They failed 1,000 times. Why? Because inside there is also pornography. Inside there is also sexual immorality. Inside there is fornication, laganap yan. Relationships between them. Men and men, there is homosexuality. Alam nyo ba yun? O ngayon alam nyo na. Why? Because that is not God's plan for men and women. Di ba? When He created man and women, kaya nga dinala ni God si Eva kay Adan. Kasi alam niya may pangangailangan ang tao and yung need na yon, nilagay talaga ng Lord yung desire na yon in order to propagate para dumami ang tao. Diba? Sabi sa 1 Timothy chapter 4 verses 3 to 4, they forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is to receive with thanksgiving. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, ano daw ang doctrine na to? It is a doctrine of 1 Timothy chapter 4 verse 1, yung pagtuturo na bawal mag-asawa at magbabawal na kumain ng certain foods. Ano yon? Doctrine of demons. Pero, ang sabi ng 1 Corinthians 7:9, dun kasi sa 1 Corinthians chapter 7, ang sabi dun ni Apostle Paul, mas maganda kung single kayo dahil makakapag-devote kayo sa Panginoon, kagaya ko, sabi niya. Pero, may karugtong yun. 1 Corinthians chapter 7 verse 9, ang sabi, but if they do not have self-control, let them marry, because it is better to marry than to burn in passion. Kung hindi nyo kaya, magpigil, mag-asawa kayo. Alam ko, modern na tayo, nandito tayo sa Europe, kakaunti na lang po ang mga babae na ikakasal na talagang dalaga. Why? Kasi magli-live-in muna. Ano yun? Kasi magta-trial and error para sa ganun, pag magkasundo, kasi daw may mga baka magkaroon ng irreconcilable differences pag nag-asawa. Hello? Marriage is all about irreconcilable differences. Kahit mag-asawa na kayo, laging meron yan. So it is not God's will for men and women na magsama muna. Kasi nakikiayon tayo sa takbo ng mundo magsama muna kayo and then pagkatas kasal. I'm not condemning those na nakaranas nito.
Excuse me for that. I'm not condemning. Ang sinasabi ko lang, kung noon hindi nyo alam na masama pala yun, o ngayon alam nyo na, this is for the younger generation. These are for mga young people ngayon. Kasi yung buhay natin tapos na eh. Nasulat na. This is a reminder sa mga dalaga natin ngayon. O, nasa mga dalaga? Okay. Taas ang kamay, mga dalaga, mga single. Para hindi na natin at nakakilala na kayo sa Panginoon. Kasi syempre, nung di pa kayo nakakilala sa Panginoon, hindi nyo alam yung mga ibang mga hindi pala kaaya-aya sa Panginoon. Pero dahil nakakilala na tayo sa Panginoon, kaya nga tayo nag-aaral. Because ang Diyos, iniiwas niya tayo sa pain. Diba? Kagaya niya. Pumayag ka, babae, lalaki, nag-live-in kayo. Tapos biglang yung lalaki, may nahanap na iba, iniwan ka. Sinong kawawa? Eh ikaw, liberal ka lang, okay lang. Okay lang, pero duguan ka. Sinasabi mo lang. Di ba? Yan ang ginagawa ng diablo. The devil, no? Or the thief comes to steal, to kill, and to destroy. So, mga dalaga dito, kung masaya kayo na dalaga, remain that way. Pero kung di nyo kaya, mag-asawa kayo. No? Okay. So ano ang gusto ko pong magbigay ng example kung paano po nagpa-progress ang kasalanan. Okay? Examples why sin progresses. Do you remember the story of Achan? The story of, dun po sa book of Joshua kasi, noong si Joshua ay, noong si Joshua ang pumalit kay Moses and they want to go to the promised land, kailangan na marami silang mga makonquer na mga kings. And what is the first, ano po yung first na city na nakonquer nila? Ano? Ano yung first city na nakonquer nila? Na bumagsak! Jericho. Okay. Bible reading ba kayo? So yung Jericho, na-conquer nila because of the miraculous work of the Lord, right? Okay. Maraming kalaban, nabagsak ang Jericho. And then, ngayon, nagpadala ng spy ngayon si Joshua para sa susunod na city, which is Ai. Yung AI napakaliit, ang sabi ng mga spies, bumalik sila, ay, hindi natin kailangan lahat na pumunta because konti lang sila, maliit lang yon. And so, nagpunta sila. Pagdating ng mga yun, ano nangyari? Natalo sila. Natalo sila at napatay pa ang 36. No? Maraming napatay. And then, nagpray si Joshua. Ang sabi ni Joshua, Lord, ano pong nangyari? Bakit po kami natalo? And then the Lord said, anong sabi niya? There is sin in the camp. You know why? Kasi nga, dahil first city yon na i-conquer nila, and we believe in the principle of first, the principle of first fruits. Na ang sabi ng God, lahat ng mga makukulimbat nyo doon, lahat ng mga silver, gold, lahat ng yon akin. You put it in the treasury sa temple. Wala kayong kukunin. Yung mga susunod, pwede na. But that is the first city. Kaya kinakailangan lahat ng mga treasures na makukuha doon ay para lang sa Panginoon. Anong nangyari? Meron pong isang tao na natukso, na nagtago. So, Achan, a member of the tribe of Judah pa man din, violated the command of God, and he coveted and took some of the devoted things. Ano yung mga yon? Joshua chapter 7, verse 20 to 21. What are the devoted things na kinuha niya? A beautiful Babylonian garment, okay? 200 shekels of silver, a wedge of gold weighing 50 shekels, and hid them inside the ground under his tent. No? Yun po ang ginawa niya. So, anong sabi ni Joshua sa kanya? Anong ginawa mo?
Anong sabi niya? When I saw, tingnan niyo yung verse ha. When I saw, nakita ko, among the spoil, a beautiful mantle from Shinar, and 200 shekels of silver, and a bar of gold, 50 shekels in weight. Then, what's the next one? I coveted them, and took them. And behold, they are hid or concealed in the earth inside my tent with the silver underneath it. Ganun po nagpo-progress ang kasalanan. Kapag nakita mo, nagnasa ka, kinuha mo, tinago mo. Okay? Ganun po ang kasalanan. At ganun din po ang kasalanan na nangyari kay King David. Anong ginawa ni King David? 2 Samuel chapter 11. Ang sabi ng Bible, noong panahon ng spring, kung saan nakikipagyera ang mga hari, si David hindi nakipagyera. Anong ginawa niya? Nagpaiwan siya sa bahay niya. Hindi siya busy. And then, when evening came, David arose from his bed and walked around the roof of the king's house. And from the roof, he saw a woman bathing. Pwede naman nakita nyo naliligo, balik na ako. Di ba? Pwede naman eh. It's because of the second look. And the woman was very beautiful. Nakita pa niya na maganda. In appearance. So anong ginawa niya? David sent and inquired about the woman. Nag-effort siya. And one said, is this not Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? So, nag-inquire na nga, nalaman na married siya, kinuha pa rin niya. David sent messengers and took her. And when she came to him, he lay with her. So, saan nag-umpisa? Sa mata. Sa mata nakikita. Sabi na niya, di ba? It starts with the eyes. Alam niyo po ba kung bakit matuwid si Job? In Job chapter 31, ang sabi ni Job, I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a young woman. Nakipagkasundo ako sa aking mga mata na huwag tumingin ng may pagnanasa sa mga babae. Yun ang sabi ni Job. So makipagkasundo ka rin ngayon sa mga mata mo. Covenant. Kaya nga sa mga bata, may tinuturo kami dating kanta yung be careful little eyes what you see. Di ba? Kasi totoo yun. Be careful what you see. Alam nyo ba na lahat ng rapist nag-umpisa yan dahil may nakitang litrato? It starts with the eyes, it goes to the mind, and then actions. Ang sabi sa Matthew 6:22-23, the eye is the lamp of the body. So then if your eye is clear, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, how great is that darkness? James chapter 1 verses 13-15 says, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. Anong pagkakaiba ng trial and temptation? Trials come from God. Temptations come from the devil. So let no person say when he is tempted that I am being tempted by God. For God cannot be tempted by evil, and he himself does not tempt anyone. But each one is tempted. Paano? When he is carried away and enticed by his own lust, then when lust has conceived, it gives birth to death, to sin. And when sin is accomplished, it brings forth to death. James chapter 1, 13-15. So, balik tayo sa tinuturo ng Pharisees.
The Pharisees thought that as long as you did not do the action, ulitin ko, you are okay. You are innocent, you are not guilty, you can look and lust all you want as long as you do not touch. But Jesus says, if you look with lust, you are guilty. And note the difference between how the Pharisees teach the law and how Jesus Christ teach the law. Anong pagkakaiba? Number one, yung una, the Pharisees teach the law in such a way that when you read it, you will find yourself innocent. But Jesus teach the law in such a way that you see yourself guilty. Bakit? What are the purposes of the law? Napag-aralan natin. Bakit ba ibinigay ang kautusan? Number one, to explain what sin is. Number two, to expose sin is in us. And number three, to express our need for a Savior. And so, mga kapatid, God is interested in our hearts. Nasa puso po ito lagi. Bumabalik po tayo lagi sa puso. Sabi nga, the problem of the heart is the heart. The heart of the problem is the problem of the heart. We are all guilty because we have allowed things in our minds and in our hearts that are unrighteous. That's why we need the grace of God. Sabi po ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya po natin sa tulong ng ating Panginoon. Pero, kung wala kang relasyon sa Panginoon, hindi mo makakaya. So sa oras na ito, kung wala ka pang personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo at gusto mo siyang tanggapin sa iyong buhay, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at gusto mong isuko ang iyong buhay, ang iyong sarili, maaaring ikaw ay merong secret sins of adultery sa oras na ito, isuko mo sa Panginoon at tutulungan ka niya. Narito ang panalangin kung nais mo siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung ikaw ay nagjo-join online, sumunod ka lamang sa panalangin. Narito ang panalangin. Panginoong Jesus, sa oras na ito, nakita ko pong aking sarili na nagkasala. Kinikilala ko po ang aking sarili na makasalanan at humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat po ng aking karunihan. Linisin niyo po ako, patawarin, at tulungan niyo ako sa aking kahinaan. Tinatanggap kita, Panginoong Jesucristo, sa aking buhay, sa aking puso, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Kayo na pong maghari. Ito pong aking dalangin sa pangalan mo, Cristo Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Habang tayo po ay nasa prayer of hymn of commitment mamaya, you can just talk to the Lord or you can come in front and I will pray for you. At isa pong time na kung saan ay pwede mong isurrender ang iyong weaknesses sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama namin, salamat po sa inyong biyaya, salamat sa inyong habag. Na dahil po sa kahabagan po ninyo ay narito pa rin po kami. Salamat sa pagbibigay niyo po sa amin ng pangalawa, pangatlo, at napakarami po mga chance na magsimulang muli. Sinusurrender po namin ang aming mga sarili sa inyo. Kinocommit namin ang aming mga buhay. Kayo po, Lord, ang maghari sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at habang umaawit ay gawin po natin ito na meron pong pagsisisi.